lot of the social media trolls are being funded by MOOE. And I can say this because you can Google it. There's a CARE program where congressmen are given 10 to 100 slots to hire keyboard warriors. Magandang araw mga kababayan, bumaliktad na ba itong si Congressman Leveste? Naduwag na po ba? Umurong na po ba ang buntot ni Congressman Leveste? Dahil ayon po sa balita mula sa DCRH, kung ito po ay totoong naging pahayag ni Congressman Leveste, hindi na daw po siya magkokomento sa Cabral Files simula January 1. So anong ibig sabihin nito mga kababayan? Ayaw na po ba ni Congressman Leveste na magsalita against corruption? Magiging aso or tutang ulol na lang po ba ito ni Bongbong Marcos at tuluyan na lang mananahimik at hindi na po magsalita patungkol sa issue ng corruption? Kasi po mga kababayan po natin, may mga lumalabas na pailan daw po ng ethics complaint itong si Congressman Leveste nitong si Ridon. At hindi lang po si Ridon, pati na rin po itong si Congressman Puno ay magkapile din po ng reklamo laban dito kay Congressman Leveste dahil sa kanyang mga sinasabi, lalong-lalo na po sa kanyang pagbulgar dito sa milyon-milyon na mga bonus na kinukuha umano sa MOA nitong mga kongresista. Kaya alam mo kanina nung napanood ko po yung video ni Atty. Vic Rodriguez, sabi ni Atty. Vic Rodriguez, kumato kayo sa mga bahay ng inyong mga congressman dahil may 2 milyon po sila na pabonos nung sila po ay pumirma sa budget nitong taong 2026. Yung ratification kumbaga na sinasabi po natin. Ngayon, kung hindi po magsalita itong si Congressman Leveste, tahimik na naman ito. So, ibig sabihin mga kabayan po natin, dahil siya yung may hawak ng Cabral Files, siya po ay may hawak na napakaraming dokumento, nandun yung mga listahan na kahit hindi po politiko, basta't kaalyado ni Bongbong Marcos, abay may mga matatanggap na punto. And pati yung kanyang mga executive secretaries. Imagine mo si Bersamin, 8 bilyon umano ang insertion nitong si Bersamin. At kung may marami pang alam, of course, nandiyan pa rin si Pangandaman. Kaya nga pinatahimik itong si Cabral dahil marami talaga itong ikakanta. So sana po mga kababayan po natin, hindi po magpatinag itong si Congressman Leveste sa mga pananakot sa kanya. At sana hindi po siya yung nagsabi nito na hindi na po siya magsalita patungkol sa Cabral Files. Kasi sayang naman po mga kababayan ang kanyang sinimulan kung ito po ay kanyang agad-agad natatapusin. Di po ba? Okay, so mga kababayan po natin, kaugnay naman sa sinasabi ko, na hindi lang Cabral Files ang kanyang kinanta, ito po mga kababayan natin, yung sinasabi po ni Congressman Leveste na talagang nakatanggap ng 2 milyon ang bawat kongresista. Pero ang sabi ni Congressman Kiko Barsaga, mali po itong si Congressman Leveste kasi lahat daw po ay hindi nakatanggap. Pati siya hindi nakatanggap. At si Congressman Acop hindi rin po nakatanggap kasi daw po ay nasa impyerno na. Loko-loko talaga itong si Congressman Kiko Barsaga. Anyway, ito panoorin natin. We started questioning this in October because I was shocked that on the day that we were supposed to vote for the budget was when the 1.5 million pesos was being given out. And they're not saying that you'll get the money if you vote in favor of the budget, but they time it on the same day also, maybe because it ensures that there's going to be quorum. And when I saw the checks, I took a picture of them, which I have, and then they started panicking and calling people to call me, please not to share that with the public. And I'm just saying this to explain that there's so much secrecy about these allowances. And so, ayan po mga kababayan po natin. Kahit anong gawin pagdi-deny nitong si Swengsen, ang chairman po ng Committee on Appropriation, paano yan? Napicturan, nakita mismo ni Congressman Leveste na talagang mayroon pong bigayan ng tagda 2 milyon. Ang galing po ng gobyernong ito, mga kababayan po natin. Napakasipag po nila sa gawaing pagnanakaw at sa pag-oonse sa sambayan ng Pilipino. Inoonse nilang sambayan ng Pilipino, binobodol niloloko dahil po sa kanilang ganid sa pera. Imagine mo, may 2 milyon po sila. At sabi nga ni Congressman Leveste, mayroon pa silang natatanggap monthly na mahigit 1.5 million galing po sa mga MOA. So, noon pa man ay diniscuss na po ito ni Miss Joey at ni
Mr. Surgando Sasot, ang patungkol po dito sa MOA na hindi mo pera yan. Na ilabas nyo po ang libro, ilabas nyo po ang inyong mga resibo, dahil itong MOA, mga kababayan po natin, ito daw po ang tinatawag na liquidation by certification. So, ibig sabihin, hindi nila kailangan ang official na resibo, so liquidation lang, permado lang nila, na sasabihin lang po nila kung saan po nila ginagastos. So, balikan natin, ang author nito ay ang si Pinky Lacson. Si Pinky Lacson ang author nitong liquidation by certification. Ay, nagtaka nga po ako Yung author, para nga naman sa mga ganitong klaseng legalized corruption, ay bakit pinapanalo pa ng ilan sa ating mga kababayan? At alam mo, napakaraming baho din itong si Pink Lacson. Maraming pagkukunwari. Nakita nyo po ngayon sa Blue Ribbon Committee. Tahimik na po sila. Kasi palapit na kay Bongbong Marcos, Martin Romualdez. At sila na talaga yung tinutumbok. Lalo na ngayon, ang pagkamatay ni Cabral. Ang pag-aalis ng mga miyembro ng ICI. So patunay lang na hindi na po nila nakakayanan na gawin silang tagapaglinis ng Palacio de Polvoron sa anomalya po itong flood control. At ito pa, yung bigayan mga kabayan. Imposible na ito po ay hindi alam ni Bongbong Marcos. Tuloy tayo. By the way, maybe I'm just taking the opportunity also to say this now because it's December 30. But that this is my response to the question. Because, okay, first, untrue. There are these bonuses. And to then answer the question of, if not this then, should be, then what are the bonuses? Because as I said, there's an 18.58 billion peso a year MOOE fund. And that was actually around 10 point something billion in the National Expenditure Program. Congress increased it by 7.8. So the basic expenses of the House are already covered in the initial budget. We increased it by 7.8, dividing that by 318 congressmen. It's around 24 million pesos per congressman per year. So that alone is probably the bonuses that are paid, or other consultancies that are non-core that are paid by Congress every year. So the check is still with you, or It's in the Committee on Accounts because I have said that I will not take it because I disagree with it. But my point is, anyone who disputes that there are bonuses should answer then, where does the 18 billion pesos go? Because there is no breakdown. I have asked the Committee on Accounts to break. Ang laki din po ng kanilang MOA, no? Imagine mo, yearly pala ay pumapalo ng almost 20 billion ang kanilang nakuha ang pundo. So, talagang ang laki. No? And MOA, so sinasabi nga, na yan po is liquidation by certification lang. Grabe po. Kaya dapat na talaga buwagin ang Kongreso o kahit pa Senado bumuo ng panibagong composition po ng mga kawani ng gobyerno na hindi ganito po katalamak ang korupsyon, mga kabayan po natin. Sila mismo yung gumagawa at nag-authorize ng korupsyon, and sila din po yung nakikinabang. So sa maikling salita, ang ginagawa po nila is purely manipulation. Gagawa sila ng batas na sila po ang makikinabang. Ang problema kasi dito, walang participation po ang sambayan ng Pilipino. Wala tayong participation ng mga ordinaryong Pilipino. So, sila-sila lang po talaga. Sila-sila lang po na mga magnanakaw ang nakikinabang sa pera ng taong bayan. Samantala tayo, wala tayong magagawa, kundi tayo ay napipressure para bumayad ng tamang buwis para po sa mga taong ito. Hayop pa. A breakdown, and that's when they started calling people to tell me not to ask about it. maybe Because maybe it's another term could be unbelievable. coined for it, not Christmas bonus, but something else. Well, I thank Deputy Speaker Ronnie Puno for admitting that there is this MOOE, but he says that it goes to our constituents because there are many people that ask for solicitation for a Christmas party in our districts in Christmas time. But if it's used for legitimate means, my point is not just going to be transparent to the public about it and even give a breakdown of where the 18 billion pesos goes because it's being liquidated largely by certification. And I would also add this, the reason why I'm personally invested in exposing this is because a lot of the social media trolls are being funded by MOOE. And I can say this because you can Google it. There's a CARE program where congressmen are given 10 to 100 slots to hire keyboard warriors. But they wouldn't call them keyboard warriors, of course, but they're people who have training seminars in the Grabe mga kababayan po natin. Pati yung trolls ni Bongbong Marcos, ni Martin Romualdez ay galing din po sa MOA. Ayan, sinasabi na mismo ni Congressman Leviste na ito po is liquidation by certification lamang. So yun, napakadali lang po nila
ipapalusot ang perang ito. Ulitin ko lang, tapusin lang po natin itong area kung saan sinasabi po ni Congressman Laveste na mayroon po silang care na tinatawag. Ito po yung pagtitraining kung paano lumaban, paano makipagbardagulan gamit ang pera ng taong bayan na ginagamit pang pasahod sa mga tao na yan dyan, no? Para po depensahan ang pagnanakaw sa gobyerno ni Bangag. This is all on the internet to be trained on how to defend Congress. And I don't think that it's right that public funds are being used to attack critical government. Nakita niyo po mga kababayan po natin ha, public funds po ang ginagamit para atakihin yung mga oposisyon, yung mga makalaban sa gobyerno nitong bangag na administrasyon. At ito kay mga kababayan po natin, no? Kahit anong ginagawa nila, kahit 1 milyon pa, 2 milyon ang kanilang trolls, napakarami po yung kanilang mga bayarang vloggers, bumabayad po sila ng mainstream media, just to attack the opposition, attack Vice President Sara, iangat si Bongbong Marcos, atakihin po tayo mga vloggers, hindi po effective mga kababayan. Kasi ang sabi po ng social weather station, mayroong negative 3% ang kabuuang trust or performance ratings ni Bongbong Marcos. So sabi nga dito, yung naniniwala po sa kanya is 38%. Yung hindi naniniwala is 41%, mayroong undecided na 20%. At yung mga undecided na ito mga kababayan, ay posibleng magiging kakampi pa ito ng mga Duterte. So, i-minus mo yung nagtitiwala, ay minus mo yung hindi nagtitiwala doon sa nagtitiwala, ay negative pa nga. Negative 3. Ibig sabihin, mas lamang ang hindi na naniniwala. Kahit may mga troll farmers sila, kahit pinupunduhan pa nila gamit ang pera ng gobyerno, mas matindi itong sinasabi ng False Asia. 32% na lang ang naniniwala kay BBM and 47% ang hindi po naniniwala sa kanya. Mayroon pang 21% na undecided. Yan po ay ayaw makialam sa usaping pamumulitika, pero hindi nila alam sila po ay kasama na sa usaping pamumulitika kahit hindi sila magkomento dahil ang mga politiko ang gumagawa ng batas, ang mga politiko nagpapatupad ng batas, ang mga politikong ito siya rin nagnanakaw sa binabayad nating voice. Lahat, mga bayan. Kaya dapat makialam ang lahat ng mga Pilipino dito. Hindi pwedeng hindi ka makikialam. So, kailangan magsalita ka. Kasi kailangan marinig ang lahat po na reklamo hinanaing nasa bayan ng Pilipino. Tingnan mo kay Bongbong Marcos. Negative na po yung nakuha niya. Negative 15%. And tingnan nyo po kay BP Sara, mga bayan po natin. Lalong tumataas. Ang dami pang propaganda. May impeachment, may hearing. Pero bakit tumataas? Kasi ganyan po pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino mga Duterte. Ito, panoorin nyo ito. Nananatiling mababa ang tiwala at approval ng publiko kay Pangulong Bongbong Marcos. Mali. Dapat sinasabi nyo, nananatiling negative ang kabuwang trust and approval ratings. Hindi Bongbong. Di ba? Mali agad ang intro ng media. Pasok. Marcos, base sa pinapolling survey ng Pulse Asia. Sa survey, lumalabas na 34% ang performance rating ng Pangulo. Mas mataas lang yan ng 1% mula sa 33% rating na nakuha niya nitong Setyembre. Bumaba naman ang tiwala ng publiko sa Pangulo na mayroon lang 32% mula 34% trust rating sa third quarter ng taon. Samantala, mas mataas naman ang approval at trust rating ni Vice President Sara Duterte kumpara sa Pangulo sa kabila yan ng mga issue ng Di ba? Sa kabila ng mga kontrobersya, issue, impeachment, no? Mayroon pa silang piatos-piatos. Nakita kasi ng taong bayan, no? Na hindi dapat sinisisi si Vice President Sara sa mga anomalya at korupsyon pag nanakaw. Hindi dapat binabato kay BP Sara yung issue ng corruption dahil sila po yung involved. Diba? Again, ang ginagawa nitong mga makaliwang grupo, mga komunista, NPA, mga liberal, mga pinklawan, na si BP Sara ay gusto nilang ipa-impeach, sa si BP Sara ay kinakasuhan nila sa ombudsman. So, imbis na bumaba, lalo pang tumataas. Alam nyo, kagaya ng sinasabi ko po, mga kababayan po natin, sadyang napakababa na talaga ang grado ni Bongbong Marcos. Tingnan nyo po kung paano po siya nilampaso sa Mindanao. So, ano pa, useless na yung paninira nila kay BP Sara. Kaya dapat tumigil na sila. No? Dapat magtrabaho na sila. Tanggapin na nila
na wala na po silang panalo pagdating po kay Vice President Sara. And kung sino man ang i-endorso ni Bongbong Marcos ay lalo lang ilalampaso. Tandaan nyo, lahat ng PFP, Partido Federal ng Pilipinas, partido ni Bongbong Marcos, lahat na in-endorso niyang senador, pucha, hindi nanalo. Manny Pacquiao, Binahar Abalos, at si Tolentino, walang nanalo. Yun nanalo sa kanilang alyansa. Di ba? Kasi po, walang tiwala ang taong bayan sa sino mang i-endorse ni Bongbong Marcos. Tingnan mo naman, no? Napakalayo po yung score niya kay Vice President Sara. Luzon lang siya nakabawi, 51%. Iba ka kasi nag-survey sa loob ng Kongreso. Pero kung sa mga area ng mga ordinaryong Pilipino, sigurado, no? Baka 25% lang yan ang nakukuha ni Bongbong Marcos. Okay, pagbigyan naman natin kasi nagmamakaawa na daw po. Sabi ni Claire Castro, bigyan daw po ng pagmamahal, suporta itong si Bongbong Marcos. 48% ang kanyang disapproval ratings in the survey. 48% ang galit. Ilang Pilipino yan. Di ba? O mayroon pa undecided dyan. Magkano nilang kuha niya? Kawawang Pilipinas, mga kabayan po natin. Dito kay Bongbong Marcos. Ay ang sigaw ng taong bayan, ito yon. Kung sa SWS is negative 3% ka, kung sa false siya is negative 15%. Ang maganda dyan, mag-resign ka na, Bongbong Marcos. Dahil wala na, useless na talaga itong si Bongbong Marcos. Kawawa po tayo. Kawawa yung bansang Pilipinas. Puro pagkukunwari nagtatrabaho pero hindi nagtatrabaho. Kaya hindi talaga nila matanggap. At ang ginagawa nila ngayon, kunwari nag-uusap-usap sila, kunwari magkakaisa na daw po ang lahat ng mga grupo para tuluyan ang labanan itong si Vice President Sara. Nandiyan si Trillanes, nandiyan sila De Lima, nandiyan yung mga Dilawan, nandiyan pa yung mga loyalista. So ano nangyari? Wala pa rin sila, no, laban kay Vice President Sara. Dahil si VP Sara lang po, mga kabayan po natin, ang nakita nyo na talagang pinagkakatiwalaan ng lahat ng mga Pilipino. Bongbong Marcos wala na po. Tingnan nyo naman kasi, mga kabayan po natin. So ganito po sila magkunwari na kahit babang-baba na, talagang sad-sad na sa pagka-negatibo ang grade ni Bongbong Marcos, para sa kanila, malakas pa rin ito. Hindi po sila nagbabother, no? Hindi daw po nila iniisip ito. Mantakin mo. Bagsak ka na ang kapal ng mukha mo. No? Humihingi pa siya ng suporta. Nasuportahan daw po siya sa 2028 at babawi daw po siya. Gagawin niya daw po ang lahat para bumalik ang tiwala ng taong bayan. Sino pang magtitiwala sa kanya? At sa ating pagpapatuloy, mga kababayan natin, kung kayo po ay umabot sa video ito, palike na lang muna ng video ito. And si Magalong mismo nagsabi, mga kababayan, na kung ano po yung Cabral files na hawak ni Congressman Naviste, yan din po ang hawak ni Mayor Magalong. Ito po natin. Hindi ko alam sa kanya. Hindi ko alam sa kanya kung saan niya nakuha. Pero I am looking at the numbers na pinapakita niya. I have the same files. Kaparehong Di ba, mga kababayan natin? So, ito na. Paano nila madi-deny na fake yung video na hawak po ni Congressman Naviste? Mismo si Magalong ang nagsasabi na kung ano yung dokumento, itong Cabral files na hawak ni Congressman Naviste, iyon din yung hawak ni Magalong. And kaya nga, ang lakas ng loob ni Magalong ngayon, mga kababayan po natin, nasasabihin na mismo sa distrito nitong si Sandro Marcos, mga kababayan, okay, lipatan sa kabila ha, okay. Mismo sa distrito ni Sandro Marcos, ay nakita nila na napakaraming anomalya po ng flood control. Basahin mo dito, sabi ni Magalong, doon pa lang ha, sa Ilocos Norte, yung pinuntahan ho namin ng mga projects doon, talagang maanomalya na ho eh. At sinasabi niya pa na 13 billion mismo yung allocation na nakuha ni Sandro Marcos sa flood control project na ito. Yan. Kasama po yan sa Cabral files. So, paano nila madi-deny po, mga kabayan natin? Files na may siniwalat ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang hawak din umano ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nakuha niyang ito noong Wala nang lusot, mga kababayan natin. Kaya Magalong, please lang. Tal, nakikisakay ka na naman dito sa Cabral files. Pucha, maninindigan ka na, Mayor Magalong. Ang problema kasi dito kay Mayor Magalong, mga kababayan natin, kapag nandyan na
biglang nagtitwist, biglang nananahimik. Kaya sana po ay hindi totoo yung sinasabi ni Congressman Leviste na by January ay hindi na po siya magsalita. Dahil sayang po ang pagkakataon kung mananahimik si Congressman Leviste. Ito na nakita na po sa CCTV na talagang nandun siya. Hindi persahan dahil kasama niya si Cabral. Tapos sinabi ni Magalong na talagang ito pareho tayo ng kopya ng dokumento. So bakit pa siya mananahimik? Lumaban po kayo. Sisilbi pa siyang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. At natanong niya tungkol dito si dating DPWH Yusek Catalina Cabral nung una itong humarap sa komisyon. Siguro mga second or third week of September ko nakuha yun sa akin. At inilabas ko yan sa ICI during the interview with... Grabe nasa ICI na pala yan. Pero ang ICI, ikaw mang bibig. Kaya siguro nakukonsensya po itong si Magalong, Babe Singson, si Rosana Pajardo. Siguro nakonsensya sila mga kababayan po natin. Kaya napilitan po silang mag-resign dahil sa sobrang konsensya po. Dahil po sa matinding korupsyon na nangyari. At dahil po sa matinding sikreto na kanilang pinagtatakpan. First time na interview ni Yusek Cabral. At nataranta siya noon. Nakita niya bakit meron ako noon. Nataranta siya. Kita ko agad Nataranta siya Tapos nung pinapa-explain ko sa kanya yung mga numbers doon. Nanginig siya bigla siyang inubo. Humingi ng tubig. Kasama uminom ng tubig. Nanginginig siya. Kanya ni Ayan mga kababayan po natin nanginginig. So napalunok ng laway niya, napainom ng tubig. Ibig sabihin, may iba rin na individual na nagbigay ng kopya ng Cabral files dito po kay Magalong. Sa dami po ng nalalaman ni Magalong, dapat makipagtulungan po siya sa mga taong gusto magbulgar ng katotohanan at may buong tapang. Huwag po siya magpaalipin kay Bongbong Marcos na maging sunod-sunuran. Huwag na siya bumalik dyan sa pochang ICI na yan. Diba? Talaga yan, Inilaglag niya na si Sandro Marcos. Noon, no comments po sila. Ngayon, lumalabas na talagang may nakita po sila. And, patunay lang na tama po ang sinasabi din pala ni Manong Chabet. Sabi ni Manong Chabet sa distrito mismo ni Sandro Marcos, pumunta kayo dahil napakarami pong mga substandard at mga ghost project. So, ito na po ngayon mga kabayan ang sinasabi ni Magalong na may allocation po itong si Sandro Marcos na 13 billion. Kaya laglagan na. Ito po, nilaglag na, kinanta na. Nitong si Mayor Magalong, itong si Sandro Marcos, na talagang ang kanyang mga proyekto doon ay substandard, napakaraming anomalya. Mga kababayan po natin. So, dapat hindi po titigil itong si Congressman Leviste. Huwag po siya magpadala, huwag po siya umatras. Ethics complaint si Congressman Kiko Barsaga nga walang pakialam suspension man or suspension, basta kailangan patunayan niya. Nasimulan niya na po ito mga kababayan po natin Nasimulan niya na ito Ang dami niya namang pera, bakit siya matatakot? Senador yung nanay niya, bakit siya matakot? Dapat tuloy-tuloy niyo po yun mga kababayan natin. Okay? So, sa usapin po ng tuloy-tuloy, sa usapin po ng matinding isyu ngayon na nangyari sa ating bansa. So, balikan natin itong mga makakapal na muka. Ayan, okay? Itong si Bini Abante. Balikan natin, ano po yung kanilang pagdadrama, mensahe doon kay Akop, yung kaalyado po nila, na nauna pong nagpahinga. Balita ko daw, umiyak-iyak daw po itong si Bini Abante. Habang nagsasalita, umiyak-iyak daw po itong si Varvers. Habang nagsasalita, patungkol po sa kanilang kaalyado. At walang iba, mga kababayan po natin, kundi itong si Congressman Akop. Alam nyo, kung sila po ay humihingi ng respeto, paano natin ibibigay? Yung mga putang ina natin, hindi ka nagbibigay ng respeto. Kaya natin sinasabi ni Abnoy na si Abante. I begin to realize that now that he's gone, I felt like I'm left alone. If ever again we're going to have the Quadcom hearings.
Tangin na yung quad-kung hearing kayo, di ba? Kayo nga yung dahilan kung bakit nagkagulo-gulo yung ating bansa. Kayo nga yung dahilan kung bakit nagkalugi-lugi yung ating bansa, kabangkrap-bangkrap. Dahil imbis na magtrabaho po kayo, ang ginagawa nyo, puro quad-kung kayo. O buti nga sa'yo, nabawasan na kayo. Si Barbers, mangyat-ngyak. No? At sinasabi ni Barbers, na kawalang respeto daw itong sinasabi kay Congressman Akop. Tama naman yan. Paano mo respetuhin? Ibastos din naman yan. Di ba? Dapat nga sabay-sabay na po sila mawala para masaya ang taong bayan. And now, magagalit pa yung anak ni Akop. No? Sabi ng anak ni Akop, nababastusan daw po siya sa mga negatibong komento sa kanyang tatay. Utsang gala, hindi niya ba inisip kung anong kagaguhan ang ginagawa ng kanyang tatay, mga kababayan po natin, no? Kung bakit gano'n na lang ang galit ng sambayan ng Pilipino. Kung bakit hindi sila nakakakuha ng respeto. Kasi nga, sila mismo din, no? Ang gumawa ng dahilan kung bakit hindi po sila kailangang respetuhin. O, tinan yung pamilya ng Bangag, mga kababayan natin, no? Ang ganda ng caption dito. Pamilyang Marcos, sama-samang bumatak sa death anniversary ni Rizal. Ang tatanga po, mga kababayan natin. Tinan mo, si pambansang palaka, pambansang sinungaling, ang pambansang mudlat. O, yung dalawang anak niya, no? Nasabi ni Amy Marcos, sumisingot din. Grabe, no? Imagine mo, mayroon silang tag-2 billion bawat isa. So, gano'n lang po kadali para sa kanila, mga kababayan po natin. Ang kumulimbat ng ganong kalaking pera. So, easy money po sa mga congressman. Samantala yung mga ordinaryong Pilipino, lalong kawawa at nababaon ngayon. Palagay ko mukhang natauhan na itong si Magalong at tuluyan niya na pong babanatan itong si Bongbong Marcos. Kaya sinasabi niya naman ngayon na wala na pong gustong mag-ICI. Isa na lang po yung natira sa mga puwente si Bongbong Marcos sa ICI. Paano kasi ulitin natin, mga bayan? Imbis na ibulgar ang korupsyon, protektahan ang korupsyon. Di ba nakakakonsensya yon para sa mga kongresista na may puso, may prinsipyo, di ba nakakakonsensya na ang daming Pilipino naghihirap pero sila ay pinagnanakaw ang pera ng taong bayan. Mantakin niyo po, mga kababayan natin. No? Pinagmamalaki niya na ipapakulong niya before Christmas. O magbabagong taon na, wala naman nakukulong. At si Sandro Marcos, Martin Umales, bakit hindi inirekomenda na imbestigahan or kasuhan? Dahil sila po yung may pinakamalaking budget. At si Liza Tanas, mantagin mo, hindi ka miyembro ng gobyernong Bangag, mayroon kang pundo. Diba? Manny Pacquiao, ito ba talaga ay si Manny Pacquiao o ginamit lang kanyang pangalan? Kasi hindi nagsalita si Manny Pacquiao, may 200 million na pundo si Manny Pacquiao. So, grabe po ang nangyayari sa gobyerno ni Bongbong Marcos ngayon. Kaya talagang nakakagalit na po talaga ang kanilang pinagagawa. Itong bagong taon, no? Sana po, mga kabayan po natin, sabay sana ng paglipas ng 2025, sabay na rin sana silang lumipas para mabawasan po yung mga korap sa gobyerno, mga kababayan natin. Again, sa pagtatapos ng ating video, kung kayo ay nakaabot dito, huwag kalimutan mag-like, mga kababayan natin. Sana po hindi po maduwag itong si Congressman Leviste. Sana po maninindigan po siya. Sana po ay suportahan, protektahan po siya ng kanyang nanay sa kanyang expose. Kasi sayang no? Hindi siya dapat matatakot. Kung anong ginawa nila kay Congressman Barsaga, dapat lumaban siya. Kasi iba naman yung style niya kay Barsaga no? Iba naman yung banat ni Congressman Barsaga, iba naman sa kanya. So dapat ituloy-tuloy niya po yan para hindi naman tayo madidismaya. Simulan niya na Marami po yung napabilib sa kanya. Marami po yung nag-aabang sa kanyang mga expose. So ganun pa po ba, ngayon pa po ba siya aatras? Sana wag naman, mga kabayan natin. So marami na po siyang sinagasaan, no? Pati yan si Bongbong Marcos, Sandro Marcos. Sinagasaan niya na po yung mga matataas na opisyal ngayon ng gobyerno, yung mga executive secretary, yung si Bersamin. Marami pa siyang pinangalanan, mga kababayan. So bakit ngayon pa siya mag-atras? So dapat tuloy-tuloy na ito. Tuloy-tuloy na ito. Dapat ituloy niya na yung laban. Walang atrasan na po ito. Dapat kung gaano sila ka-agresibo na siya ay patahimikin,
dapat ganun din po ang kanyang gagawin. So ngayon, magkakaroon na naman ng panibagong budget. Ang masakit niyan ay hindi pa po mapirmahan ni Bongbong Marcos. So by January, matik. Dahil expire na po yung budget for 2025. So reenacted budget muna. Kung magkano ang budget sa 2025, yun muna yung kanilang i-assume. So malaking ano naman yan, malaking sigalot na naman yan sa ating bansa. So first time po nangyayari yung mga ganitong klaseng insertion, napakalaking insertion, yung mga ganitong klaseng pagdili ng budget. Hindi dahil po talagang maliit yung pondo, kundi dahil po hindi sila magkakaunawaan, hindi nga po magkasundo. Dahil ang ilan po sa mga nasa gobyerno ni Marcos ay gusto na talaga nilang ipilit itong insertion. Again, naisip pa po natin yung insertion na ito, yung farm to market road, dahil hindi na nga po sila makakuha ng pera sa flood control. Baka ito na naman ang kanilang gagamitin para busalan ang mga opposition, no, para patahimikin ang mga taong magsasalita, mga kabayan natin. At ito, gusto ko rin ito makita. Gusto ko ipakita sa inyo, ha. Okay? Naniniwala din po, ha. At si Cabral, kasama pa rin si Cabral, no. Naniniwala po. Itong si Mike Defensor na may kinalaman po itong si Pangandaman. Basahin ko lang ang nakalagay dito, ha. Amina Pangandaman, mas marami umanong alam kaysa kay Asik Cabral. Yan po yung sinasabi ni Mike Defensor. Talagang marami po siyang alam. Bakit ko nasabi? Siya po yung nagre-release ng pera. Di ba bawat pag-release ng pera kanilang iniimbestigahan? So, hindi naman basta-basta mag-release yan kung hindi nila na-imbestigahan. Pero bakit nagkakaroon pa rin ng corruption? Bakit nagkaroon pa rin ng loophole doon sa mga nirelease nilang pera? It's like, for example, dito sa mga ghost project. Di ba, ghost project nga, iba paano na-release yung pera? So, napakalaking tanong niyan at talagang hindi pa rin nasasagot hanggang ngayon, mga kababayan natin. So, ang isa sa mga sagot dyan, at aming sinasabi ni Mike Defensor, ang isa po sa makapagsalita dyan at maraming alam ay si Pangandaman. So, grabe, no? Ang gobyerno ni BBM ay puno po ng corruption ngayon. At halos lahat na ahinsya ng gobyerno. Swansea, grabe yung mga polusot. At mantagin mo naman, ito naman, oh. Itong mga makaliwang grupo, nagsasabi naman, na walang kinalaman daw si Bongbong Marcos. Ito yung mga sinasabi nila, na lumalaban sila sa corruption. Pero pikit mata sila, no? At nagbingi-bingian pagdating po sa involvement ni Bongbong Marcos. Kaya alam na mga kababayan natin. Imagine mo, lumalaban para sa bayan, sinasabi ko walang kinalaman si Bongbong Marcos sa corruption. Siya kayong lumalabas na utak sa corruption, mga kababayan natin. And, no, ito rin yung mga taong gustong magpa-impeach kay Vice President Sara. So, may bago na namang impeachment. No, nakatapos sa impeachment. Sa February 2026. Sabi nga ni BP Sara, napapagod na yung taong bayan sa ginagawa nilang puro na lang impeachment. Ala ko kasi gusto nila magtrabaho. Pero hindi naman sila nagtatrabaho, mga kabayan natin. Si BP Sara lang po yung kanilang tinatrabaho. Bakit hindi nila trabahoin pala si Bongbong, no? Dahil bagsak na po yung kanyang ratings. Okay, hanggang dito na lang muna, mga kabayan po natin. Maraming salamat po. Happy New Year po sa inyo lahat. At sa mga nagtatanong na kailan po yung ating karaban muli para sa tayo kami naman, abangan nyo lang po. At tayo po ay magpupost siguro by January 5 onward. So, tuloy-tuloy po yung ating gagawin na signature caravan, signature campaign. Baka magko-concentrate po tayo sa Luzon. So, speaking of caravan, speaking of signature campaign, no, napakaraming kababayan po natin na talagang nagmamahal kay Tatay Digong. So, hindi natin mabilang at sila po talaga ay naghahabol sa atin para makapirma lang sa signature campaign po natin. Kaya mabuhay po kayong lahat. At sa mga bagong subscriber natin, maraming salamat po. Hanggang dito na lang muna. Thank you and God bless po. God bless. Mabuhay ang bansang Pilipinas.